Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Gisaldrico Ford. Naman si Edniel Paroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang
panggalingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic na burago to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Kiora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theater nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. We've got Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo.
Luzon, Visayas, Mindanao, araw na naman ho tayo ng linggo. Ngayon ay 16 na ng buwan ng Agosto, taong 2026. Kayo ba'y sampay na ng inyong mga labada? Dahil ho'y mukhang ngayong araw ay sisikat na ho. Masisilayan ng sikat ng araw na matagal ho nating hindi nakita dito sa National Capital Region. Pero kahapon may mga lugar na ho rito sa Luzon na yung ating mga kababayan ay nakapagsampay na, pero hindi ho maghapon ay naramdaman ng init ng sikat ng haring araw. Siyempre ngayon hoy, buwan ng Agosto, alam mo, nung una pang mga panahon, bagamat merong tinatawag na climate change, etong mga buwan ho na ito ay talagang mga panahon na ho talaga ho ng pagulan. Wag na ho tayong magtaka sa mga mayat-mayang mga pagulan. Ngayon ho kasi umulan lang ho ng malakas-lakas, kahit na thunderstorm lang. Kapag ka ho weekdays, talagang kailangan na hong magkansela. Magkansela ng klase. Sa ilang mga lugar, hindi lamang ho rito sa National Capital Region. Yung mga batang 80s, mga batang 90s dyan, yung naranasan yung maglakad, papasok ng eskwelahan, ay wala ho yan. Wala yan dun sa mga batang 80s at mga batang 90s. Nararanasan lang yung pagkansela ng klase kapag panahon ho talaga na mayroong isang sama ng panahon o tinatawag na bagyo. Ngayon thunderstorm lang, magkakansela ng klase. Hindi naman na ho natin talaga masisisi dahil bagamat thunderstorm yan, kung Metro Manila ang pinag-uusapan at dun sa ilang mga lugar sa ating bansa, ilang mga probinsya na dati hindi naman binabaha, ngayon ay nakakaranas na ho ng pagbaha. Ayun nga lang. Iikot na naman tayo at paiinitin ang ulo mo kung babalikan mo kung ano nangyari. Mapupunta na naman tayo doon sa mga winaldas na pera ng taong bayan na dapat sana'y para ho doon sa pagpapabuti ho ng mga drainage system. Yun ho bang malayang makakadaloy ho yung tubig ulan, yung baha kapag kapanahon ng tagulan, yung bang tuloy-tuloy na pupunta ho doon sa, kagaya dito sa Metro Manila, tuloy-tuloy na pupunta ho dyan sa Manila Bay. Kaso hindi ho nangyayari dahil meron ho tayong mga buitre na binigyan ho ng kapangyarihan mismo ng taong bayan para ho ikangay waldasin ang perang nanggaling ho sa ibinayad na buwis ng isang Juan de la Cruz. Wala na ho tayong magagawa ho ron. Bagamat ang gobyerno ay gumagawa ho ng mga pagsisikap para habulin ho itong mga buitring ito, yung ating mga kababayan minsan hindi na ho nakakapagtiis. Ang mahirap na maging senaryo, yung ating mga taong bayan, yung publiko ay masanay na lang ho. Yung bang masanay na lamang tayo na normal na ang isang tinatawag na korupsyon. Mega Balita Linggo. Nung nakalipas na linggo, dahil ho dun sa laging binabantayan, alam naman ho ninyo, marami na ho yung mga nasampahan ho ng kaso. Tungkol ho dyan sa flood control projects ho na yan, manumalyang flood control projects ho na yan, lahat na ho ng division ng Sandigan Bayan, first, second hanggang 7th division, talagang meron na hong dinidinig na mga kasong katiwalian, malversation at pagbawaldas, plunder, pandarambong sa pera ho ng taong bayan.
Doon ho sa isang inattendan ko hong kwan, o yung doon sa isang kinover ko ho, na pagdinig ng Sandigan Bayan tungkol sa manumalyang flood control projects. Si Justice Carl Miranda ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, tinanong si dating DPWH Secretary, si Manuel Bonoan. Ang ganda ho ng tanong ni Justice Carl Miranda, na ang chairman ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. Ganda ng tanong niya kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ang sabi niya, bakit yung pondo ninyo ay, ang pondo ng DPWH, bakit hindi na lang unified yung paglalatag ng mga proyekto? Ang ibig sabihin po ni Justice Carl Miranda, halimbawa sa isang legislative district, inihalimbawa ho niya dito sa National Capital Region. Halimbawa, sabi niya, dun sa Marikina River, merong proyekto dun sa isang lugar, dito sa isang bayan sa National Capital Region. Pagkatapos wala namang proyekto dun sa susunod na bayan na dinadaanan ho ng tubig baha. Yun ho yung binabanggit ni Justice Carl Miranda. Di maiimbudo. Tama nga naman ho Halimbawa dyan sa Marikina, may proyekto dun sa Marikina. Ang Marikina River ay dumadaloy ho yan dun sa iba't ibang mga lugar, daluyan ng tubig, diyan sa Quezon City, Pasig, Mandaluyong, Kamanaba, lahat-lahat na ho yan Eastern, Western part, ang pinakahuli diyan sa lungsod ng Maynila. Ang sabi ni Justice Carl Miranda, bakit hindi na lang unified para nang sa ganun yung daloy ng tubig tuloy-tuloy kung saan man siya dapat na pumunta. Di ba? Ang galing ho nun. Kung halimbawa, dyan ho sa lugar ho ninyo, kahit saan ho kayo naandoon. Kung halimbawa, nandiyan kayo halimbawa dyan sa aming lalawigan sa Tarlac. 6 ho ang distrito ho dyan. Dyan sa probinsya ho ng Tarlac. Kung ang layunin natin ay mabilis na itaboy yung tubig ulan o tubig baha na may ipon doon sa mga water stream, sa daluyan ho ng tubig. May proyekto doon sa isang distrito, yung yung sunod na distrito na dinadaanan din ng tubig, kung wala naman silang proyekto doon o kaya patsi-patsi, meron ka dito, wala naman doon, di naiimbudo nga naman yung tubig. Nakukuha ho ba ninyo yung gustong sabihin po ni Justice Carl Miranda? Kaya ikaw, Justice Carl Miranda, magandang umaga po sa inyo. Mahal na maestrado. Pwede ba pagkatapos ng inyong karir dyan sa anti-graft court, dyan sa Sandigan Bayan, kayo na lang ang tumakbo? Hindi ko naman ho siya kilala ng personal Hindi ko siya kilala ng personal. Kayo na lang kasi mas alam ninyo yung kung ano yung kailangan. Hindi, palakasan ho kasi. Kahit may gustong proyekto rin yung susunod na legislative district, kung hindi naman siya kakampi, hindi siya mabibigyan ng pondo, hindi maiimbudo yun hong tubig na problema ho ng ating mga kababayan at sa lahat na ng lugar sa ating bansa. Sa ating bansa, sa buong Pilipinas na ho yan. Di ba? Nakikita ho ninyo kapag mayroong mga lugar dito sa ating bansa na mayroong mga namatay dahil dun sa mga pagkalunod. Anong binabanggit ng mga residenteng na-interview ho ng media? Dati naman ho kasi hindi naman ho binabaha dito sa aming lugar. Hindi na ho ngayon. Lahat na ho ng lugar ay prone to baha. Ay nako, sabayan mo pa yung problema dun sa basura na siyang ikangay bumabara sa dapat sana'y malayang daluyan ng tubig. Ayun na, nandun na ho yung pagkawing-kawing na mga problema, ang resulta perwisyo sa taong bayan. Mega
Balita Linggo. Ako po si Val Gonzales. Samahan po ninyo ko hanggang mamayang alas 7 ng umaga. Dito lamang sa Mega Balita Linggo. Aba, edi sige. Tuloy-tuloy na ho tayo. Kapag pinag-usapan ho kasi yan, kahit saang lugar, maubos ho ang oras ho natin. Hindi ho tayo matatapos. Walang katapusan. Walang katapusan ho yan. Hanggang sa kalaunan ay magngingit-ngit na lamang ho tayo. Dito ho sa ating mga inihalal na walang ginawa kundi busugoy ng sarili. Mega Balita Linggo. At narito na ho ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Viral na reklamo laban sa 911 iniimbestigan na ng DILG. Mega Balita Linggo. Taas singil sa kuryente, asahan ngayong buwan ayon huyan sa NGCP. Mega Balita Linggo. Higit 4 na pisong taas sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan sa araw ng Martes. Mega Balita Linggo. At pagtalakay sa pambansang budget, hindi maapektuhan ang impeachment trial ayon huyan kay Congressman Abante. Mega Balita Linggo. At 59% ng mga Pinoy workers o manggagawang Pinoy masaya sa kanilang sahod ayon huyan sa survey. Mega Balita Linggo. Yan na ho ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Agad na pinaimbestigahan ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang nag-viral na reklamo laban sa 911 response para sa isang may sakit sa lungsod ng Taguig. Umani ng simpatya sa social media ang post ng lalaking nagpasaklolo sa emergency hotline ngunit namatayan din ng ama kalaunan. Reklamo nito, bukod sa mabagal na pagsagot sa kanyang tawag, kulang din naman ng equipment ang responding ambulansya. Kahit siyang nagpaparescue, ikwinento ng lalaki na siya pa raw ang nagsagawa ng CPR sa kanyang ama. Kahit nasa presensya na ang dapat sana'y tutulong sa kanila. Tiniyak naman ni Secretary Remulla na siniseryoso nila ang naturang issue. Mega Balita Linggo. Nag-abiso ang National Grid Corporation of the Philippines na maring pagtaas sa bill ng kuryente ngayong buwan ng Agosto. Sumirit kasi umano ng 22.22% ang transmission rate noong Hulyo at inaasahang ipapasa ng distribution utility sa mga consumer ngayong buwan. Katumbas ito ng increase na 1 pesos and 76 pesos kada kilowatt hour mula sa dating 1 peso and 44 centavos. Dulot ng paggalaw ng ancillary services rate. Nilinaw naman ng grid operator na hindi ito kumikita sa ancillary services AS rates na diretsong inire-remit sa mga generation company. Mismo ang itong NGCP na huwag nag-anunsyo na may pagtaas ng bill sa kuryente. Ala di sige, tulungan ninyo ang Meralco para hindi laging nasisisi ang Meralco. Sige, magtulungan kayo para bigyan ng mas pasakit pa ang taong bayan. Kahit ano pang explanation ninyo, kahit ano pang paliwanag ninyo, pagka ganyang pagtataas ng bayarin sa serbisyo ng kuryente o ano pa mang mga utilities, pasakit yan sa ating mga kababayan. Mega Balita Linggo. Eto pa, paulit-ulit na lang, kahit ano pang paliwanag. Namumurong tumaas ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng Oil Industry Sources,
maring tumaas ng 3 pesos and 75 hanggang 4.25. 4 pesos and 25 centavos kada litro ang diesel, habang 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 piso kada litro naman ang gasolina pagsapit ng Agosto 18. Araw ho yan ng Martes. Iniugnay ang nakambang taas presyo sa patuloy na pangamba sa supply ng langis habang wala pang katiyakan kung kailan muling magbubukas ang Strait of Hormuz. Nakadagdag din sa presyo ang pagbaba ng global fuel inventories kasunod ng mga problema sa produksyon ng ilang mga oil refineries. Ngayon pa man, mari pang magbago ang final price adjustment dahil may natitira pang isang araw ng trading. Kahit anong mga paliwanag ho ninyo, pagka ganyang mga pagtataaso dun sa bayarin ng ating mga kababayan, lalo na yan, mga basic services na yan, kuryente, tubig, yan. Kahit anong paliwanag ho ninyo, hindi ho maintindihan ng taong bayan niya. Kaya nga ho, binigyan kayo ng mga karapatan ng gobyerno na pamunuan para mag-isip. Pamunuan yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para mag-isip ng ikabubuti ng taong bayan. Hindi ho ninyo mapagpapaliwanagan ng ating mga kababayan. Maring dahil sa masyado ng talagang resilient yung ating mga kababayan, titiisin na lang. Pero sa kabila ho ng mukhang pagmumukha ng ating mga kababayan na sila ay nagtitiis sa bigay ho ninyong dilubyo sa kanilang buhay, ay ang pwede bang banggitin? Ay ang sa kanilang isip sila ho ay nagmumura. Mega Balita Linggo. 25 minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Hindi maapektuhan ng nagpapatuloy na impeachment trial ang nalalapit na deliberasyon para sa panukalang pambansang budget para sa 2027. Ayon kay Congressman Benny Abante Jr., 4 na oras lang ang itinatagal ng paglilitis kaya maaari nang umpisa ng deliberasyon pagsapit ng alas 3 ng hapon. Pasado na sa araw ng Lunes ang pagtalakay ng House Committee on Appropriations sa panukalang National Expenditure Program para sa taong 2027. Target naman itong matapos ng mababang kapulungan sa October 9. Sige, pag-usapan na ho ninyo yung budget na yan. Anong buwan na ngayon? Agosto? Sige, yan ay may pipresenta sa araw ho ng Disyembre. Magmamadali para maaprubahan ho yung budget. Sige, ngayon pa lang, dahil napaka-resilient ho ng ating mga kababayang mga Pilipino, ano man hong dilubyong ibigay sa mga Pilipino ay nakaka-proud kahit ho yan ay galing sa kalikasan, man-made man ho yan, at galing doon sa mga politiko. Titiisin na. Ngayon, ng ating mga kababayan, nag-iisip na Nag-iisip na ho ano na naman kayang bagong termino ang gagamitin para ho doon sa panggagancho doon sa pondo ng ating mga kababayan. Ngayon, pinagtatalunan yung nangyari nung 2024-2025. Yung budget, ano nga bang tawag nila doon? Ano sa isip ko yung tigli 500 milyong pisong pondo na pribilehiyong budget na ibinigay. Tulungan nga ho ninyo ako kung ano nga ba yun yung terminong ginagamit dati. Pork barrel, naging masama ang pork barrel dahil dun sa pagwawaldas dun sa pondo. Pagka sinabing pork barrel, napakasama ng napakasama ng idinulot dahil doon sa pork barrel scam. Sumunod na. Ayun, etong flood control project, kung anong tinawag, kung ano na ho yung tinawag na hindi na natin maintindihan, pero pare-pareho lang din naman ang layunin. Pare-pareho din yung layunin. Yun hong pagwawaldas ng pondo ng bayan na ang mabibinipisyuhan yung kanilang mga sarili. Wala naman hong masama dun sa kahit ano pang itawag dyan, kahit PDAF pa ho yan. Kung yung pondo ho na yan ay
na inilaan dun sa mga proyekto ay talaga hong napupunta dun sa ating mga kababayan. Napupunta ho talaga dun sa pondo. Pero kung ikaw ay gumawa na ng kickback dyan, minaniobra mo na mula pa lamang dun sa planong bidding, meron na talagang nakatalagang mananalo, yun ho yung masama ho dun, yung kickback. Kahit ano pang itawag ho dyan, kahit ano pang ibago ninyo dyan na pangalan, kung yan magre-resulta ng pagnanakaw dun sa pondo, ay wala rin ho yan. Ay katulad niyan, yung nung 19th Congress, may bagong tawag. Ano na nga yun, ipiwi na. Yung nawala na sa isip ko yung pribilehiyo ng mga mambabatas, ng mga senador na binigyan ng kalahating bilyon yung mga ordinaryong mga senador. Pero kung ikaw ay chairman ng isang komite, ay 1 bilyong piso yung inilalaan sa'yo. Wala naman akong masama ho ron eh. Sabi nga ni Secretary Manny Bonoan nung humarap po siya doon sa Sandigan Bayan, wala namang masama ho doon. Ang problema nga lang kapag kayan ay napaglaruan na at humingi na ng kickback yung isang mambabatas. Mega Balita Linggo. Ay, 30 minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. Muli ho tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Lipton. Amoy nakaka-joyful! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mega Balita Linggo. Pilipinas ang oras, 37 minuto na. Makalipas ang 6 ng umaga, ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Ayun, natulungan na ako ni Ronald Velasco. Ayan, na nagkakape ngayon. Nakapagtimpla ng araw ho siya ng barakot, pahigop-higop na eh. Mabuti ka pa. Kuyang Ronald Velasco. Hindi katulad namin ni Kuya Bentong at sina Antonio Carrasco na hindi pa nakakahigop ng kape. Ayan, tinulungan ako eh. Ayan, si Kuyang Ronald Velasco. Ang sabi niya, leadership fund. Ayan, leadership fund. Allocable fund. Kahit ano pang itawag ho ninyo dyan. Kahit nga ho, napakasama na ang itawag ho dyan. Yung klase ho ng source fund ho na yan. Ng panggagalingan ng pondo na yan. Kahit gaano pa ho kasama, wala ho yan sa pangalan. Nasa execution ho yan ng pondo. Kahit nga ho, napakabanal pa ang itawag mo dyan.
Kahit sabihin mo pang rosary fund yan. Kung yan ay nanakawin din naman at gagawan ho ng paraan para ho sila'y makakickback. Wala hong kasinsama ang magiging kahulugan sa ating mga kababayan. Wala ho yan sa tawag. Kaya nga sabi ko nga, dahil nga dun sa di daw makakaapekto yung ongoing na impeachment trial ay BP Sara Duterte, yun pong pagbalangkas ng 2027 budget. Kaya naisip kong sabihin, mag-isip na kayo kung ano na naman ang itatawag ninyo dun sa mga pondo na ang resulta ay paiikutan ho ang kabangyaman ng ating bansa. Mayroong leadership fund nung 19th Congress. Ano na naman kaya ngayon? Nawala na rin yung allocable fund. Pero pareho lang naman yan. PDAF, pork barrel. Kahit ano pang itawag ho dyan. Kung yan ay nagagamit ho talaga ng ating mga mambabatas at hindi pinaiikutan para ho sila'y kumita, maayos ho yan. Wala ho sa tawag yan. Nasa implementasyon ho yan. Mega Balita Linggo. Eto, di ko alam kung anong magiging reaksyon ni Kuyang Ronald Velasco dito sa balitang babasahin ko. Kuyang Ronald, eto, pakinggan mo ito. 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsabing masaya sila sa kanilang kasalukuyang sahod. Ayon ho yan sa survey na sinagawa ng Job Street by SIC. Job Street by SIC. Bakit ba kapag papalapit ang isang eleksyon, kasi tayo'y 2026 by 2028 ay isa't kalahating taon mula ngayon ay magkakaroon na naman ho ng eleksyon Yun ho yung national election. Bakit kapag papalapit ang eleksyon, laging may lumalabas na mga survey firm, bagong mga survey firm? Eto, Job Street by SIC. Ngayon Job Street by SIC. Ibig sabihin puro nakakonsentrate lang siya dun sa mga trabaho. Mabuti naman kung ganyan. Kasi may alam akong survey firm nung una sa ibang bagay siya nung nagpakilala. Hanggang sa nung sumunod pampolitical rin pala. Ayan, balikan natin ang Job Street by SIC, Kuyang Ronald Velasco. Batay sa survey, 59% ng mga empleyadong masaya sa kanilang sahod, habang 80% ang naniniwalang patas ang kanilang sweldo. Gayon pa man, 45% ang nagsabing kulang pa rin ang kanilang kinikita upang matugunan ang pangaraw-araw na pangangailangan. Isinagawa ang online survey noong Pebrero 2026 sa 1,009 na kasalukuyang empleyadong Pilipino na may edad 18 hanggang 64 years old. Ikaw na nakikinig. Ikaw na nakikinig. Bagamat yung nakatakda sa ng pagtataas ng sweldo dito sa National Capital Region na surely susundan ng iba pang mga probinsya, naudlot dahil merong grupo ho ng mga employer na nagpetisyon sa isang local court na pinaboran naman ng local court. Ikaw na nakikinig ngayon. Ikaw nga na ngayon ay walang pasok dahil araw ng linggo. Satisfied ka nga ba dun sa iyong sinusweldo o sa iyong kinikita? Mega Balita Linggo. At sa iba pang mga balita, muling makakaranas ng mga pagulan sa bansa simula ngayong linggo ng hapon dahil pa rin sa habagat. Ayon sa bulletin na nilabas ng Pag-asa, uminang epekto ng southwest monsoon o habagat nitong Sabado. Pero pagsapit ng linggo ng hapon, yan o mamaya,
Inaasahang magdadala ito ng malakas na mga pagulan sa Northern at Central Luzon. Ganon din sa ilang mga bahagi ng Calabar Zone at Mimaropa. Patuloy namang minomonitor ng PAGASA DOST ang isang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Huli nitong namataan sa layong 2,335 kilometro ilagang silangan ng extreme northern Luzon. Pero hindi naman ito lalakas pa bilang bagyo at hindi rin ito direktang makakapekto sa bansa sa mga susunod na araw. Mega Balita Linggo. Umabot na sa 689 na milyong pisong pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa bagat at mga nagdaang bagyo. Ayon sa Department of Agriculture, naitalang pinakamalaking pinsala sa palayan na umabot sa 451 milyon pesos, kung saan tinatayang 18 hektarya ng palayan ang naapektuhan. Sabi ng DA, ang Pampanga ang pinaka-apektado na umabot sa 131 milyong pisong pinsala. Sinundan ito ng Nueva Ecija at Pangasinan. Habang tinatayang 2 milyong piso naman ang alaga ng pinsala sa mga alagang hayop at alagang mga manok. Mega Balita Linggo. 15 minuto na lamang ho bago mag-ikapito ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon. Mega Balita Linggo. Ay, tuloy-tuloy ang ating balita at talakayan ngayong araw ng linggo. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ko po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Nasa 40,000 na mga paralan sa bansang naapektuhan ng bagyong Maymay at Habagat na nagdulot ng suspensyon ng klase at paggamit sa ilang mga classrooms bilang mga evacuation centers. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, aabot sa 8 milyong mag-aaralang naapektuhan ng mga kanselasyon ng klase. Nagdulot din ng masamang panahon ng pinsala ng pinsala sa ilang mga school properties, partikular na sa mga classrooms na binaha. Samantala, sinabi ng kalihim na kailangang magsagawa ng makeup classes para mabawi ang mga araw na nawala dahil sa suspension ng klase. Ayon sa datos ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2, nasa 20 hanggang 30 araw ng pasok ang nawala dahil sa mga class suspension. Kaya kayo mga mag-aaral, maganda na kayo dahil magkakaroon ng mga makeup classes. Mega Balita Linggo. Dahil naman sa nararanasang mga pagulan, tumaas ng halos 2 metro ang water level ng Angat Dam. Ito naman ho yung magandang anggulo o yung magandang dulot ng mga pagulan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naitala ang 181.7 meters sa Angat Dam kahapon, kung saan mas mataas ito ng 1.87 meters sa minimum operating level na 180 meters. Sa kabila nito'y nananatili sa 42 cubic meters per second o CMS ang water allocation ng Angat Dam para sa Metro Manila at ilan pang mga karatig na probinsya. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, palalawigin hanggang katapusan ng Agosto ang 42 CMS allocation para sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Ito'y dahil karaniwang nasa 52 CMS ang water allocation ng Angat Dam para sa MWSS. Mega Balita Linggo.
Samantala, umabot naman sa 748.87 metriko tonelada o 748.87 metric tons ang basurang nahakot ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque City mula Agosto 10 hanggang 13. Nasa 230 o 203 truck o 2,246.6 cubic meters ng basura ang inilikas sa isinagawang cleanup drive kasamang DPWH, Bureau of Fire Protection, DNR, lungsod ng Parañaque at Dole Tupad. Nasaksiyan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Agosto 12 ang nakapanlulumong dagat ng basura sa lugar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon at iba pang mga opisyal. Tinawag ni Dizon na garbage crisis ang problema. Aniya, lumalawak pa ang problema dahil maging sa labas ng Metro Manila ay kapansin-pansin ang pagdami ng basura na hindi natutunaw o hindi nabubulok, katulad ng plastic at mga styrofoam. Mega Balita Linggo. Limang minuto bago magikapito ng umaga, ipinaliwanag naman ni DNR Secretary Miguel Cuna sa panayam ng DZRH Special on Saturday ang Extended Producer Responsibility o EPR law na unang naipatupad sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Cuna, layunin nitong mabawasan ang basurang plastic, lalo na't obligasyon nito ng malalaking kumpanya partikular na ang nasa likod ng plastic packaging. Sabi ng opisyal, posibleng mamultahan ng milyong-milyong pisong halaga ang hindi tatalima sa nabanggit na batas. In this manner, kung yung itong obliged enterprises, rinireport nila kung gaano karami ang footprint ng kanilang plastic packaging for a year, and then obligado sila i-recover una 20%, tapos 40%, 60% hanggang 80% sa 2028. So right now we are at 40%. So we're at 40%. At obligado sila at medyo malalaki po ang mga penalty nito, Cesar. So ang initial penalty dyan, 5 million pesos for first offense. The second offense, 10 million. The third offense, 15 million. At may kaakibat pa po na cancellation ng kanilang business permit. Mega Balita Linggo. Samantala, hindi naman patitinag ang mga otoridad sa law enforcement operations laban sa mga Chinese na nasasangkot sa mga paglabag. Sa kabila ng bantang ganti ng kanilang embahada, sa panayam ng PNP Press Corps sa Davao City, kinumpirma ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Yusek Benjamin Acorda Jr. na nilapitan siya ng hindi pinangalanang taga-Chinese Embassy upang bantaan ang mga Pilipinong nasa China. Sinabi man ng opisyal na kinukonsidera ng Beijing ang retaliation kasunod ng pagkakahuli sa mga Chinese nationals na konektado sa substandard at hazardous na paggawaan ng bakal gaya ng Sanya Steel Corporation sa Misamis Oriental at ang bagong raid na Davao Mighty Steel Corporation. Hindi pa nga nakalagay dito yung isang raid naman dyan sa lalawigan ho ng Pampanga. Meron din yung kalunos-lunos, yung kalagayan ho ng mga manggagawa, pagmamay-ari ho dyan o pagmamay-ari din ho yan ng Chinese national. Pero giniit ni Acorda na hindi nila layunin ang kahit anong nationality, kundi ang maprotektahan lang ang mga Pilipino sa mapanganib na mga produktong serbisyo. Walang sinisino, basta kung sino man ang may-ari ng mga pagawaan, hindi ho yung nationality ang tinitingnan, kundi yung kalagayan ho ng mga manggagawa. Tulad yung nandyan sa lalawigan ho ng Pampanga.
nung ni-raid, nakita nila yung kalunos-lunos. Napagsasamantalan ho yung ating mga kababayan sa sarili mismo nating mga bayan, sa sarili mismo nating bansa. Pagsasamantalahan at kahit sino pa man, hindi ho sinisino, kung sino pa man yan, nagkataong mga Chinese national yung may-ari. Yun ang gustong sabihin itong si PAOK Executive Director Yusek Benjamin Acorda. Pakinggan nga natin si Asek Acorda. Beijing is considering retaliation. Tapos pinalalan tayo na maraming Pilipino sa China. I should not be affected with it. In fact, yun ang film result ng opisina at saka ng together with the National Bureau of Investigation. We look at these things as purely law enforcement issue, and it's something that is we are standing on the moral and legal ground. That is to protect the Filipino people. Una nang inalmahan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang immigration actions ng China kontra sa 100 Pinoy workers at tinawag itong extortion at tinawag niya itong blackmail. Mega Balita Linggo. Hindi naman pwedeng hulihin din yung mga iba pang mga foreign companies na nandito sa ating bansa. Katulad ho sa industriya ng BPO, business process outsourcing, yung mga call center. Karamihan ho dyan, mga pagmamay-ari ho ng mga Amerikano, mga American companies ho yan. Alam ho ba ninyong ang ipinatutupad na mga batas paggawa dun sa Amerika ay dinila nila sa BPO industry dito sa ating bansa. Nakabubuti dun sa ating mga kababayan. Ang lalaki ho ng kinikita bukod dun, napapangalagaan ho yung kapakanan ng mga manggagawa. Yung break ho nila, hindi lang simpleng meal break hindi lang ho simpleng recess sa trabaho. Meron pa ho silang ibang mga terminong ginagamit na sa Amerika lamang ho, American workers lamang sa US. Iba't ibang US estado ng Amerika, nadala ho dito sa Pilipinas. Paano mo namang irereklamo yun? Nagkataong Chinese. Alam naman natin, alam naman ho natin, kahit saan sa ang mga lugar, meron ding probinsya dito sa ating bansa, meron din hong mga pagawaan na pagmamay-ari ng mga Chinese. Nagkataong nahuli dahil may mga paglabag dun sa karapatan ng mga manggagawa. Pasensyahan na ho tayo. Nag-retaliate ang China. Ayun, maraming mga Pilipinong pinaghuhuli naman. Diyan ho sa kanilang bansa bilang ganti. Kaya dalawang nag-aaway talaga, kahit ano na, pinag-aawayan na. Huwag naman ho sanang lumawig pa. Yung pag-aaway ho na iyan. Mega Balita Linggo. Aba, di sige. Isang minuto na ho ang nakalilipas. Alas 7 na ho ng umaga. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Maraming salamat ho sa inyong pagsubaybay, Kuya Bentong. Kuya Bentong, Teresita Atienza, Marjorie Dagsan, at siyempre si Kuyang Ronald Velasco. Ayan, si Riran 6636. Si Kuya Bentong matagal na nating matagal na nating tagapagtangkilik ng DZRH, iba't ibang programa dito sa DZRH. Ang nangungunang himpilan ng radyo mula noon hanggang ngayon. Mega Balita Linggo. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Antabayanan si Binibining Les Narciso sa kanyang programang Maynila. Ito ang Pilipinas. 2 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Barbie.